Shopping season na talaga. Punuan ng mga malls, kainan at pasyalan ngayong magpapasko na nga. At syempre, pag ganitong panahon, lahat gustong makamura o makadiscount. Pero yung iba, peke pala o hindi sa kanila ang ID na ginagamit para makadiskwento. Iniimbistahan ngayon ng komite sa Senado ang nagkalat na pekeng PWD cards na inaalok at ibinebenta pa umano online sa halagang 500 to 2,500 pesos. Ang maraming establisamento napapaaray na nga raw. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang sinasabi ng batas tungkol sa paggamit ng mga discount ID gaya ng PWD at senior ID? Well, sa mga may PWD card at senior card, may 20% discount nga at VAT exemption sila sa pagbili ng pagkain tulad ng pag-dine-in sa mga restaurant. May 20% discount at VAT exemption din sila sa medical at dental services. Ganon din sa domestic air and sea travels, maging sa transportation fees. So, pag-compute niyan, halimbawa, tatanggalin ng 12% VAT sa bill, tapos ay i-compute ang 20% discount. Kung marami kayong kumakain sa isang restaurant, halimbawa, ang pag-compute ay kukunin ang proportionate amount ninyo. Halimbawa, kung 4 kayong kumakain, 2 ay senior, 2 ay hindi, yung 20% discount ay ibabawas sa kalahati ng bill na nabawasan na nga ng VAT. Applicable ang discount whether ito ay dine-in or take-out. Naku, marami talagang modus, marami talagang nagtatanong dahil halimbawa, pag hindi naubos ang pagkain at iuuwi, naku, meron dyan, hindi na daw pwede applyan ng discount. Well, bawal po yun. Siyempre, kung hindi naubos, iti-take out talaga. Pero at all times, tandaan, siyempre, dapat ay handa kayo with a senior citizen ID card. No card, no discount, huwag nyo na pong ipaglaban pa. Attorney, paano kung ginamit ng isang taong isang discount ID na hindi kanya? Halimbawa, sa magulang o kaanak niya, ano pong kaharapin sa batas? Walang paggamit po ng fake card na hindi sa inyo ay isang kaso ng panloloko at swindling. Isang kaso ng estafa na pinarurusahan sa ilalim ng revised penal code. Sabi na ng BIR ay tax evasion ito, kaya huwag po natin lolokohin ng sistema. Actually, kung mag-apply kayo at fake ang mga detalye na binigay ninyo, nako, maaari pang kaso ng falsification of public documents yan. In any case, tigil na yung panloloko na yan. Diba? Wala tayong mapapala dyan. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.